So, sino ba ang makabenepisyo sa pagka bagsak sa ating government? Sino makabenepisyo? Yung gustong agawin ang kapangyarihan at maghari dito ang komunismo sa ating bansa. Kasi nung panahon nila Bonifacio, nila Antonio Luna, ang natuwa yung mga Kastila, Tila. tapos ang mga Amerikano, yung mga gustong sakupin ang Pilipinas. Ngayon, sino ba? Yung mga NPA, yung mga CPP. Which brings me to Miss Lala. Miss Lala, ang isang paboritong i-recruit namin sa Communist Party of the Philippines, sa New People's Army. Kasi namin, kasi naging Oo, naging bahagi ako Actually, doon. gusto kong marinig ko yung mga mga, experience. mga anak ng mga kababayan natin, mga kabataan kagaya mo. Oo. Ngayon, binanggit ni Atty. Mark Tolentino na mayroon tayong pangloob na mga kalaban na hindi na nagiging pansin ng gobyerno sapagkat nagiging kasama nila ang isang bahagi. Lalo na sa loob ng Kongreso, nandyan ang kanilang tinatawag naming urban operatives. Yeah. How are you affected na sa ganitong binanggit ni Atty. Mark Tolentino na hindi may pagtatanggi at may pagkakaila, nagkakawatak-watak ang buong bansa. Lumalala ang hidwaang politika, apektado ang kabuhayan at ekonomiya at nagpapalakpakan ang mga gustong pabagsakin ating gobyerno. As a Generation Z, bilang tagapagmana ng lipunang ito, immediately, 5-10 years from now, kayo na magiging leader ng bansang ito at nasa politika ang iba sa inyo at ang iba na sa gobyerno na, ang iba na sa ekonomiya at industriya. Paano mo ito tinitingnan? Nakakalungkot isipin yon dahil ngayon ko lang narinig talaga yan na totoo pala talagang nangyayari yan. Dahil ako hindi ko naman bina-background check isa-isa ang mga politiko dahil syempre nandiyan na sila sa loob eh. Which you're saying na mukhang ang personal na pagkagalit ni Marcos mula doon sa political jealousy niya on the aspect of psychological aspect nito ay mukhang nangibabaw doon sa pilitang pagkuha kay Pangulong Duterte. Yes, kasi dati si BBM, very contradictory yung mga nangyari ngayon sa mga sinabi niya dati na hindi pa siya presidente. Sabi niya noon, we will not coordinate with ICC. Yes, narinig namin yan. Yes. And the other one is, again, tinanong siya about sa impeachment case ni VP Sara Duterte and he's the one who, siya yung nag-go signal din doon. If I'm not mistaken, marami din mga nagsabi. Una, sabi niya, Sara Duterte is just a storm in a cup of tea. Yes. She's insignificant. Oh, yes, yes. Insignificant. Yeah, ininsulto pa niya. So, insignificant. So, waste of government resources. Yes, yun ang sabi niya. Yes. Tapos, bakit yung anak niya mismo ang unang nakapirma? At sabi niya, wala tayong magawa kasi yun ang kagustuhan ng mga congressman. Nag-usap-usap pala sila. It's impossible na hindi bibigyan signal ng presidente at gagawa ng paraan yung Congress. Dahil dati na rin si Duterte ay pinigilan ng impeachment complaint kay Leni Robredo. Exactly. At alam ito ni Atty. Mark kasi Yes, naging tama. bahagi ito ng government for Yes. quite a time. Yeah. Tama. At yung mga galit kay Leni Robredo sa kanyang pangiintriga po doon sa United Nations, sa kanyang bloated na mga figures at mga kasinungalingan sa war on drugs data, ay nagbunsod ng pagkagalit ng fellow cabinet officials. At sinasabi mo, Lala, nababalitaan mo noon, na ayaw ni Pangulong Duterte na itulak ang impeachment against kay Leni Robredo sapagkat simple lang, sabi niya, ibinoto ng tao yan. At the same time, democracy. Democracy. We May live karapatan in, siya yes. Tama. Kahit daw, I believe he is saying na even though she is harping with my opinions as president, but we live in a democratic society. So, kailangan i-exercise and dahil binoto siya ng mga tao. So, nag-stop, hindi siya natuloy. So, ngayon, ang iniisip ko, meron pa ba bang kakayahan magsalita ng totoo ang administrasyon natin? Kasi inconsistent. Yes, at paano kami maniniwala ngayon bilang kabataan sa mga nangyayari? At sinasabi niya, paano kami, magaling. nawala yung credibility niya sa amin. Dahil ang dami niyang mga, una sa lahat, yung trust and confidence namin sa kanya. May mga videos na kumalat. Yes. At sitting in a country and I'm living here, nagbabayad tayo ng taxes sa ating paraan na kaya nating magbayad. At nakakadismay dahil maraming mga nakikinabang sa pera na yon na hindi naman pala dapat. Kaya sana bilang isang kami yung nakikinabang ngayon mga kabataan Sana alagaan kami kagaya ng pag-alaga sa amin noon. Dahil naramdaman ko yon. Ngayon nakikita ko kabila-kabila yung mga krimen na Are nangyayari. you worried now? I am very worried, lalo na sa mga foreign visitors At natin. lalo na yung Ang inyong daming generation, namamatay. you're living out the life, yung mga trabaho nyo, karamihan panggabi. Mga Yes. call centers, mga nasa digital support. At babae At ako. ikaw, babae ka. Magkakaroon ako ng babaeng anak.
paano na, dahil uulitin niya ng next administration May punto kung ka. sino man ang magmamana ng presidency. For sure, kung sinong nasa power ngayon, may karapatan din siyang mamili kung sinong susunod dahil kinulong niya na yung political enemy niya. For sure, may plano silang susunod. Kaya kinakabahan ako kung ano yung next plan nila dahil even though I am a law student, I also lost my respect with the Constitution dahil hindi na nasusunod ngayon. Hindi na narespeto. Hindi na Attorney Mark,